Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa at maging sa ating pong mga tagapakinig. At dyan po sa Dolores Quezon, yung ating pong mga taga-subaybay, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa lahat po ng mga kapakinig ng FB Live na ito, ay patuloy po tayo sama-sama na lumago sa salita ng Panginoon sa oras pong ito. Kung kayo po ay may mga Biblia, malaya po kayong makisali sa pagbubuklat ng inyong mga Biblia. At patuloy po natin na tuklasin ang mga talata sa Biblia na magbibigay sa atin ng kalakasan spiritual. Ang ating pong talata ngayon ay matatagpuan po sa Book of Ephesians chapter 5. Sa aklat ng Efeso, makibuklat po tayo sa aklat ng Efeso. Kung kayo po ay may mga Bible, or kung ang inyong pong mga Bible ay nasa loob po ng inyong mga cellphone, ay basahin po natin ito. Ephesians chapter 5, verse 14 hanggang 16 po. Nariyan na po ba tayo mga kapatid? Gusto ko po sana sabay-sabay po natin itong basahin. No? Ibilang po ako, babasahin ko po sa English version, at kung ano po mga study na meron sa inyo dyan, sige po, malaya po tayo. Ready? Get set? Go! Verse 14. For it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Verse 16, making the most of every opportunity, because the days are evil. May the good God bless His word. Tayo po'y panandaliang manalangin. Dakila't makapangyarihang Diyos na buhay, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito. Salamat po sa iyong mga salita at tunay na napakabuti mo sa amin. At tunay o Diyos na naniniwala kami na sa iyong mga salita kami ay lalago at patuloy kami na dapat lumago sa iyong mga salita sapagkat ito ang nais mo sa aming buhay. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nakikinig ngayon, maging sa aming FB Live. Lord, patuloy na ikaw ang kumilos at kami ay magkaisa na matuto sa iyong mga aral. Salamat po, bigyan mo kami ng kaunawaan sa iyong mga salita at ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, in the book of Ephesians chapter 5, verse 14, no? Pagtuunan po natin yung verse 16. No? Meron po dito sa Tagalog, basahin ko rin po. Maganda po siya. Sabi niya dito sa verse 16, sa Tagalog, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. No? Sa English po, sa NIV, making the most of every opportunity, because the days are evil. Mga kapatid, no? Maraming mga patutuo po kanina na may mga iba't ibang uri ng pagsubok. Merong nagpatutuo na nagpapasalamat siya sa Diyos kasi muntik na siyang mabundol ng motorsiklo. No? At meron din nagpapasalamat sa Panginoon kasi may mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay pero nananatiling matatag. No? Marami din nagpapasalamat sa Panginoon kasi sa araw na ito, mostly kasi maraming pagsubok. Kapatid, ito po yung tandaan ninyo. Huwag po kayong magtaka kung darating pa ang panahon at pagkakataon na mas marami pa kayong pagsubok na pagdaraanan. Hello? Ngayon, marami tayo. Maaari yung iba sa susunod na linggo, wala na. Yung iba, aatin ulit sa susunod na linggo, or tinatawag ng sinasabi nga ng iba parang mga patay sindi. Ano po? Pero ito yung encouragement ko sa bawat isa. Sa nalalapit na panahon, tama yung sabi ng ating MC, siya po ay nakakaramdam na parang papalapit na ng papalapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sino po excited? Taas ang kamay. No? Are you excited? Yes! Amen. Bakit kayo excited? No? Malapit nang bumalik yung Panginoon. Jesus is coming soon. No? Siguro yung iba excited kasi malapit na mag-Christmas. No?
Malapit na magpasko. Yan. Yan. Mga kaibigan, ito po yung dapat na nature nating mga Kristiyano. Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Diyos, ikaw ay believer of Jesus Christ, you must need to be excited. Why? Because our King is coming soon. Jesus is coming soon. Our Savior is coming soon. Sad to say, but most Christian today, hatik po sa pananaw sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Yung iba natatakot. Natatakot na, malapit na bumalik yung Panginoon. Bakit sila natatakot? Kasi yung iba, hindi sigurado kung saan sila pupunta. Aminin man natin sa hindi, maraming mga Kristiyano sa panahon ng muling kapanahunan na ang kanilang faith sa Diyos ay nagsuswindle. No? O yung tinatawag natin na parang 50-50. But the Lord said, sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyang panahon, dapat pagsumikapan natin ang lahat. Bakit daw po kasi papasama ng papasama ang panahon. Kaya huwag kayong magtaka kung halos maging araw-araw ang maging almusal ninyo ay gulo. Ito nga po, di ba, pumasok na tayo sa panahon ng pandemya. Hindi lang naman po yung Pilipinas yung apektado eh. Di ba buong mundo? At ang isa sa mga, at lahat ng mga bansa na kilala natin, ang mga mauunlad na bansa, ano po, di ba nakadapak din sila ng pandemya? Huwag natin sisihin na yung parang Pilipinas lang yung may pandemic. Tignan natin, di ba, maging sa mga malalaking bansa, even in Amerika, mas marami yung counts ng death sa kanila kesa dito sa atin sa Pilipinas. Pero mas maunlad na bansa sila. Binulaga tayo ng pandemyang ito. Amen? Kaya makikita po natin na pagkatapos ng pandemya, sunod-sunod din kagad. Mga bagyo na hindi natin inaasahan. Ang ating mundo ay nalalapit na po doon sa tinatawag na wakas. Pero ang tanong, kamusta ang iyong pananampalataya sa Diyos? Kung i-check natin yung ating sarili, okay ka ba? Sabi mo sa katabi mo, okay ka ba? Tapikin mo, okay ka ba? Kawayan mo, okay ka ba? Naniniwala ako na lahat siguro dito sa atin ay okay na okay. Amen? Mga kaibigan, mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito pong mensahe na ito ay napapanahon. No? Napapanahon. I entitled this message, Do Your Best to be the best. Sabi mo sa katabi mo, do your best to be the best. Brothers and sisters in Christ, sabi dito, verse 14, Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Halos isang taon na po, mag-iisang taon itong pandemya, 6 months, even churches, no, bawal mag-operate, tama po ba? Mas nauna pa nga mag-operate yung mga sinihan kaysa sa church pinayagan, tama po? Nakakalungkot isipin, maging yung sinihan, mas nauna pa nag-operate kaysa sa church. But you know, ito yung kailangan na kailangan eh. Even the doctors, ang sabi nila, panalangin lang yung makasusog po dito. Kasi yung vaccine, it takes years para maging 100% na effective. Di ba po may mga vaccine na ngayon na kinikilid? Pero we are not sure 100% kung ito ba ay magbibigay ng magandang epekto sa atin. Sabi nga nila sa pag-aaral, it takes a year to create a vaccine. Pero ngayon, di ba, minamadali nila. Yung iba nasa 95% na. Kaya mga kapatid, ang dapat nating saliganan ng ating buhay,
maging na ating sarili ay ang Diyos lamang. Amen? So ngayon po, no? Bawat isa sa atin naniniwala na may Panginoon. Bawat isa sa atin naniniwala na merong langit at may impyerno. Ama po ba? Amen. Sino naniniwala na may impyerno? Taas ang kamay. Naniniwala ka rin na may langit. At lahat sa atin dito naniniwala na sa langit mapupunta. No? Kasi wala namang may gusto sa impyerno. Meron po bang gusto sa impyerno? Wala. Kahit tanungin mo sa kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo, nagsisimba yan, hindi nagsisimba. Pag tinanong mo, saan mo gusto pumunta? Siyempre, sa langit. May iba hindi naniniwala sa impyerno, pero naniniwala sa langit. Mga kapatid, ang sabi, gumising tayo. Gumising tayo sa katotohanan. Bakit natin kailangan gumising sa katotohanan? Kasi minsan natutulog na tayo. Anyway, I believe sometimes, maybe yung iba sa atin dito, nung pandemic, baka nakalimutan din magbasa ng Bible. Nung pandemic, baka nung time na nag-operate yung church, minsan nga siguro yung iba dito, kapag Sunday lang, pumunta ng church lang nakakapagbasa ng Bible. Pero kapag dating sa mga tahanan, hindi na nakakapagbasa ng Bible. No? Hindi din nagpe-pray. Sa church lang nagpe-pray. Sa church lang nagbabasa ng Bible. Brothers and sisters in Christ. No? Sabi, making the most of every opportunity. Because the days are evil. The days are evil. Bukas, makalawa, hindi natin alam kung ano mga pwedeng mangyari. Sabi nga nila, ano ba itong 2020 na to, punong-puno na lang ng matitinding mga pagsubok. Sana matapos na. Brothers and sisters in Christ, this is the beginning. Umpisa pa lang po ito. Maybe sa 2021, mas malala pa. Pero ang tanong, okay ka ba? Paano kung dumating na ang mga anti-Christ? Nadatnan tayo. Example lang. Handa ka ba? Pinaplais na yung iyong daliri. Ididinay mo ba si Christ? Hindi ka pwedeng makabili sa tindahan kapag wala kang tatak ng 666. Kaya kung hindi natin pag-aanapin yung ating pananampalataya sa Diyos, maaaring pagdating ng panahon, yung inaasam mong langit ay hindi ka pala doon. Lagi po natin tatandaan, kapag ang tao ay nagkikristiyanuhan, saan ang kanyang punta? E di sa langit-langitan. Hello? No? Kaya sa panahon po natin ngayon, kung papasama ang mundo, huwag tayo makiayon. Gawin natin mabuti. Ang lahat ng makakaya natin, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Sabi ng Romans chapter 12, verse 21, do not be overcome by evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hello? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kung yung kapwa mo, sa umaga, nagwawalis ka, lahat ng kalat kayo tinatapon niya sa bakuran mo, kapatid, huwag mong suklian ng masama. Instead, suklian mo ng mabuti. Bakit kaya? Kristyano ka eh. Amen? Kung yung asawa mo, hindi mananampalataya ni Kristo, ikaw umaattend ka sa church,
binubungangaan ka, lagi kayo nag-aaway, or kung ano man ang mga bagay na mga hindi mo kayang tiisin, mahalin mo. Because Christ must need to shine on you. Kailangan magliwanag si Kristo sa buhay mo. Always think, ganito kapatid, minsan kasi ganito ang nagiging mentality ng mga karamihan ng mga Kristiyano sa atin eh. Alam niyo po kung ano? Abay, sinaktan niya ako eh. Isasaktan ko rin siya. Nauna siya eh, nagalit siya eh. Hindi magagalit ka rin. Hindi po yun ang nais ng Diyos sa atin. Ang dahil ang nais ng Panginoon, isapamuhay mo si Kristo. Dapat, ang pagiging Kristiyano, hindi lang tuwing linggo. Lifestyle. Araw-araw. Maging habit natin maging Kristiyano. Amen? Amen. Pag dumating ang panahon ng pagkakataon, no, na nandun ka na sa dagat-dagatang apoy, kapatid, wala nang chance. Ngayon, buhay ka pa, may pag-asa ka pang magbago. Hello? Amen. Alam nyo, ito po yung nakakalungkot talagang isipin. May mga kamag-anak po tayo na hindi pa mananampalataya. Tama po? Kapitbahay ninyo, hindi pa rin believer ni Jesus. No? Kapitbahay ninyo, mga mahal ninyo sa buhay, mga kaibigan nyo, hindi pa mananampalataya ni Kristo. Alam nyo, marami sa panahon ngayon. Kung meron din kayo makakilalang mga kamag-anakan ninyo na o mahal sa buhay kaibigan na hindi sila nakakilala sa Diyos. Wala na sila. Yumao na. 6 feet below the ground na. Sila yung mga tao, yung mga kaluluwa na sumisigaw. Nabigyan sila ng isa pang pagkakataon, pero wala na. Pero ikaw na buhay, nandito ka sa mundong ibabaw, lahat ng pagkakataon nasa sayo, sinasayang mo. Ito yung sinasabi na papadating ang panahon at ang kasalukuyang panahon na papasama ang mundo. Minsan nakakalimutan natin yung sarili natin. Nakikiayat tayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Gising! Hello! Okay. Sabi dito sa 2 Corinthians, no? Alam niyo mga kapatid, ito yung sikreto po para mas maging matatag tayo sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Number 1, make Jesus a source of strength. Hello? Sabi mo sa katabi mo, make Jesus as source of strength. Brothers and sisters in Christ, example, meron po ba ditong sa pamilya nila, siya lang yung mananampalataya? Meron po ba dito? Halimbawa, yung asawa mo, hindi siya believer ni Jesus. Ikaw lang. O may mga kapatid ka na hindi pa mananampalataya. Taas po yung kamay. No? Meron. Okay po. Ito po example natin to. Kung yung mahal mo sa buhay, nanay, yung iyong asawa o yung iyong mga anak, ang huhugutan mo ng lakas sa buhay, darating ang pagkakataon ng panahon, mabubuwal ka. Kasi kapag inaway ka niya, o minsan nagpupuli ka sa Panginoon, sumasamba ka, tapos pag uwi mo ng bahay ninyo, mga anak mo nagiinuman, lasing na, naghahanap na ng gulo, ikaw galing ka ng church. Kung sila ang hinuhugutan mo ng lakas, ano po sa palagay mo? You are being disappointed. Madi-disappoint ka lang. Yung lakas na hinuhugutan mo, mawawala. Kung meron kang asawa, kung yung asawa mo yung nagiging inspirasyon mo sa buhay, hindi po masama yun. No? Maganda po yun. Patuloy kayong lumalago. Pero kapag dating na panahon na inaway ka niya, di ba, emotionally affected ka. But the Bible says, in the book of 2 Corinthians, chapter 12, verse 9, no? Babasahin ko po. 2 Corinthians chapter 12, verse 9.
Sabi niya po dito, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Brothers and sisters in Christ, the grace of the Lord is sufficient for us. And His power is made perfect for your weaknesses. If you are weak, God is strong. Amen? Minsan mahina ka kasi, inaway ka ng hindi kayo pagkakaunawa ng asawa mo. Di ba, malaki yung epekto po niyon sa iyo? But if the Lord God is the source of your strength, mas malakas ka. Sabi mo sa katabi mo, mas malakas ka. Mas malakas ka. Mas malakas ka kung ang Diyos ang saligan mo. Kung ang pundasyon ng iyong buhay ay si Kristo. Kaya sabi mo sa katabi mo, make Jesus a source of strength. Yan po, sa talata po ninyo sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kung hinuhugutan mo ng lakas yung asawa mo, nagkaroon kayo ng problema. Kung hinuhugutan mo ng lakas yung pamilya mo, nagkaroon kayo ng problema. Anak mo, nagkaroon kayo ng problema. Sino na? Ang huhugutan mo ng lakas. Meron pa ba? Di ba wala na? Pero kapag ang Diyos ang hinugutan mo ng lakas, kailan may hindi ka mawawalan. Magiging malakas ka, amen? Bakit natin ang Panginoon? Sometimes we cannot see the reality that the Lord is always knocking at your door. And He says, my child, I am here. And I am always here. I will never ever leave you nor forsake you. Amen. What is the promises of God? Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. The problem is, ikaw. Iniiwan natin ng Diyos. Ay sabi mo sa katabi mo, huwag kang mangiwan. Do your best to be the best. Gawin natin lahat ng makakaya natin, lahat ng best natin para mas maging best tayo, especially in the last days. Amen? Amen. Alam niyo po, namulat na yung tao. May pandemic ngayon, magkakaroon ng vaccine. Later on, darating din ng pagkakataon, mag-create ulit sila ng mas matinding virus. Ano po? At yung vaccine na gagawin, maybe, mas mahirap. At hanggang sa dumating ang pagkakataon na imamanipulate na itong mundo, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na oras, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na sandali. Kaya kailangan maging handa ka. Hello? Amen. Are you ready? Amen. We must need to be ready always. So, nakita natin na papasama ang mundo, no? Paano mo yan? Sabi nga ni Isaiah, no? Ang sabi ni Isaiah? Isaiah chapter 5 verse 20. Alam niyo po kung ano sabi niya dito? Buklat natin, ha? Isaiah chapter 5 verse 20. Sabi niya po dito, woe to those who call evil good, and good evil, who put darkness for light, and light for darkness, who put bitter for sweet, and sweet for bitter. Sabi niya dito, yung mabuti daw, nagiging masama. At yung liwanag, nagiging kadiliman. At yung matamis, nagiging mapait. Sa panahon natin ngayon, di ba po? Yung tama, ginagawang mali. At yung mali, ginagawang tama. At sasabihin na yung liwanag ay kadiliman. At yung kadiliman ay liwanag. No? Sabi, no?
Malinaw mo, those who call evil good and good evil. Those people sasabihin nila yung mabuti ay masama. Meron po ba kayong mga kilala? Sabihin lang sa inyo, kaibigan ninyo o makabahan ninyo sa buhay o kapitbahay. Punta ka pa na punta ng church. Wala naman nangyayari sa iyo mabuti. Alam niyo po, lagi ko sinasabi ko sa mga kakilala ko na gano'n. Kasi yung church, hindi naman ito tambayan ng mga perfectong tao eh. Church, hindi po yan tambayan o bahay ng mga perfectong tao. Why we need church? Because we need Christ. Those people who go to church is the people who is broken. The people who need Christ. We need Christ for us to be complete. Amen? Amen. We need Jesus for us to be complete. We're not here in church because we are complete, but because we need Christ for us to be complete. Amen? Amen. Kailangan natin ng Diyos eh. Akala nila yung mga pumupunta sa simbahan, mga banal. Marami tayong kakulangan. Marami tayong mga pagkukulang. Marami tayong kasalanan. Pero ayaw natin mabuhay sa kasalanan na meron tayo. Amen? Gusto natin magbago. Hanggat maaari gusto natin sikapin na maging katulad tayo ni Kristo. Amen? Minsan, di ba na-audio ka ng kapwa mo, kaibigan mo? Ano ba yan, brother? Attend ka na naman ng church. Wala naman nangyayari sa buhay mo. Okay lang yun. Kasi ang pagbabago, hindi ka agad yan makikita sa labas. Dahil ang pagbabago, mag-uumpisa sa loob. At dapat yung pagbabago natin, mag-umpisa sa loob. Dahil kung mag-umpisa yan sa labas, mahirap po yun. Maraming mga tao sa panahon ngayon, ang ganda ng tindigan sa church, ayos na ayos, formado, pero kapag dating sa kaloob-looban, wala na. Number 1 natin, no? We need Jesus as a source of strength. Tama? Kailangan si Jesus yung foundation mo. Para sa ngayon, sa huling kapanahonan, ano mangyayari? Magiging matatag ka. Pangalawa po, ano dapat natin gawin? Para mas maging victorious tayo, we need to pray. We need to pray. Sino po dito nananalangin? Amen. Lahat tayo. We know how to pray. We pray. Why we pray? Many Christians, many people pray because they want something. Lord, I need this. I need a job. Please give me a job. Lord, I need money. Please give me money. The problem is, we forgot why we pray. We pray because it is part of our relationship to God. Meron kang relationship sa Diyos, tama? May relationship ka sa Diyos? Normal. Sa buhay mo dapat, kinakausap mo araw-araw ang Panginoon mo. If you recognize Jesus as your God, and you are His Son, you are His children, you always communicate with Him. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Mag-pray ka naman. Hello? Could you imagine na meron kang anak, kung ikaw ay magulang, meron kang anak, tapos ang nangyayari sa inyo, hindi kayo nag-iibigan sa loob ng bahay. No? Masaya ka. Kahit man lang good morning, good afternoon, good evening, tayo kain na, anak kakain na, hindi kayo nag-iibigan. Ano pakiramdam mo? Iba para ka lang mag-isa sa buhay. That is why we need to pray. For us, ma-recognize naman tayo ng Diyos, anak mo ko Panginoon. Sabihin niyo sa iyo ng Panginoon, may anak pala ako dyan, anak pala kita. Sometimes,
we always forgot the basic is the number one necessity. The basic one is the number one necessity of our spiritual life. Sometimes we forgot that prayer is the best. Prayer is the best. Why? Alam mo, kahit nga minsan hindi ganun kalalim yung relasyon mo sa Diyos Kausapin mo siya Tumutugon. Alam mo yung minsan na parang alam mo sa sarili mo na ang dami mong pagkukulang sa Panginoon, pero kapag isang tawag mo lang sa Kanya, di ba mapapaiyak ka na lang? Ang buti-buti ng Diyos. Sa kabila ng kakulangan ko sa buhay, mga imperfection mo sa buhay, and when you talk to God, He is always there for you. Amen? Marami sa atin ngayon, ang alam ng kapag mananalangin, humingi. Lord, pahingi noon. Lord, pahingi dito. Lord, pahingi niya. We forgot to give thanks to our living Father. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sabi mo, magpasalamat ka naman sa Diyos. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Number one, pagising mo sa umaga, buhay ka pa. Dumaan yung pandemic, positive ka? Negative. Nilagnat ka man, inubo ka man, negative ka pa rin. Because you are being covered by the blood of Jesus. Amen? Kaya alam nyo mga kaibigan, mga minamahal, ito yung isang bagay na dapat natin isaalang-alang sa ating isipan at sa ating puso. Huwag tayong maging madamot sa Diyos. Huwag tayong maging unfair. We should pray always. Di ba sabi nung 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Pray without ceasing. In the book of Mark chapter 14 verse 38, you need to pray so that you will not fall into temptation. Kailangan natin manalangin sa Diyos para lumakas tayo. Para mga pagsubok, temptation na dumating sa buhay natin, matutag ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo maging malakas? Mag-pray ka. Baka kulang ka lang sa pray. Ang Kristiyano, maganda ang pamumuhay ng isang Kristiyano kung ang pundasyon niya ay si Jesus. Pangalawa, siyempre, para mas maging maganda yung pundasyon niya at mas ma-maintain niya yung foundation niya sa buhay, you always communicate sa Diyos. You always communicate with God. You always pray. At kapag magpipray ka, hindi ka lang manghingi na manghingi. Ipag-pray mo yung mahal mo sa buhay, ipag-pray mo yung kapatiran mo sa iglesia, ipag-pray mo yung mga kapitbahay mo, ipag-pray mo lahat na nasa community nyo, ipag-pray nyo rin ang mga namumuno sa inyo. Amen? Pray for the government. If you see that the government fails, pray for them. The government needs our prayer. Hello? Your family needs your prayer. Your neighbor needs your prayer. Your loved one needs your prayer. Bakit hindi ka nagpipray? Sabi mo sa sarili mo, magpipray na po ako. Hello? Minsan, nagpipray ka lang pagdating nandun ka lang sa church. Alam mo, ito nakakalungkot, ang prayer mo, amen lang. Hello? Kaya minsan, di ba, ang mga Kristiyano ganito kapag nasabihan ni pastor, pumunta kayo sa Bible study, kapatid, pangunahan mo sa prayer. Alam mo, sagot ng, ba't ako?
dami nagiging paniki lang yan. Ikaw na. No? Baka. May baka pa. Ikaw na. Kung hindi ka paniki, baka ka. Kapag sinabi sa iyo ng pastor mo, o ng leader ninyo sa church, o yung elder ninyo, nasa Bible study kayo, brother, pray for them. No? You always say, why me? Dapat ma-enjoy nga natin yun eh. Because a people who always pray is happy. Amen? If you always pray, masaya ka. Just try to pray always. Kahit na pag-isip mo sa umaga, ang gulo-gulo ng paligid mo, kasi nakapag-usap ka na sa Panginoon, masaya ka. Subukan niyo po, sa loob ng 7 araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Monday to Sunday, pray kayo, tuloy-tuloy. Mag-pray kayo, pagkagising ninyo sa umaga, bago kayo matulog. Mag-take time kayo mag-pray sa Lord. Minsan kasi nagpipray lang kayo sa pagkain lang eh. Pastor, 3 beses po ako nagpipray. Kasi kakain ka ng breakfast, you pray. Lunch, you pray. Dinner, you pray. Yun lang. Why not give quality time to pray? Alam niyo mangyayari sa'yo, benefits? Kahit na ang gulo ng paligid mo, peaceful ka. Ang dami mong pagsubok sa buhay, kaya-kaya mo. Because God give you strength. May sakit ka, mabilis kang gagaling. Kasi you feel the presence of the Lord always. Kaya sabihin mo, pangalawang sikreto para mas maging matatag, in the last days, pray. Sabi mo sa katabi mo, pray. Pray. Ano yung una po? Make Jesus a source of strength. Number 2, pray. Hello? Sabi mo sa katabi mo, do your best. To be the best. Sabi no, make every effort, no? Make every effort, no? Sabi sa Tagalog, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Something like na parang wala ng bukas. Ano ba yung sinasabi ng iba? YOLO, you only live once? Totoo naman yun eh. Minsan ka lang mabubuhay sa mundong ito. At pagkatapos, haharap ka na sa Diyos upang hatulan. Hello? Hindi po tayo pusa, walang buhay. Hindi din tayo aso. Tao tayo, isa lang buhay natin. At ang buhay mo, kung wala kang pakialam sa buhay mo, kung ang pakiramdam mo, hindi mo binibigyan ng halaga yung buhay mo, kapatid, bibigyan kita ng dahilan para pahalagahan mo yung buhay mo. Alam mo yung buhay mo? Dugo ni Kristo. Yung pinambayad dyan. Mahiyak naman tayo. Amen? You are being bought with a price. And that price is priceless. Because you are being bought by the blood of Jesus. Binili ka ng dugo ni Kristo. Hindi milyon-milyon, hindi dolyar-dolyar. Dugo ni Kristo ang pinabayad sa iyo para magkaroon ka ng kaligtasan. Hello? Kaya kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, huwag mong sayangin buhay mo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Pinagpala ka! Sa totoo lang, hindi nagkataon nandito ka ngayon eh. Kasi yung mensahe ng Diyos ngayon, para sa'yo. Sabi mo sa sarili mo, para sa akin po yan. Para sa akin po yan. Always think natin that the Word of God, even Pastor Ariel, lahat ng mga preachings na yan, hindi yan basta lang binalasa namin.
Kapatid, pinaghandaan po yan. Inaral po ng Panginoon. Idinulog po sa Diyos yan bago iparating sa inyo. Kaya kung ikaw tatabad-tabad ka pang pumunta ng church, kapatid, no? Sipagan mo na. Kasi baka sa susunod na linggo, wala ng church. Hindi natin alam kung ano pwede mangyari. Di ba sabi ng Panginoon, darating siya katulad na magnanakaw. Hindi mo alam kung anong oras. Hindi mo alam kung kailan. Baka ka mamaya, dumating na ang Diyos Linggo, dapat nasa church ka. Nasa bahay ka pa. Kunting oras lang gugugulit natin sa church. Hindi naman tayo maghapon dito Alam nyo, isipin nyo lang parang alam pumunta ng sinihan. Tama? Sa sinihan may bayad pa nga Magkano ngayon? 250, 300, 500 ngayon. Yung ano man, kasi konti lang. Tapos 2 oras ka lang upo. Minsan nga ito no? 2.5 hours ka lang minsan sa simbahan, hindi ka pa makapunta. Tapos, yung 2 oras at kalahati mo na magpupunta ka sa church, may libre pang tanghalian minsan. Hello? Tapos ikaw, gusto mo sa sinihan. 2 oras ka doon upo, manonood ka, magbabayad ka. Tapos, pagkatapos mong magbayad ng ticket, di ba, gutom ka, wala naman libreng pagkain. Bibili ka tubig, bibili ka ng pagkain. No? Yung snack mo sa panonood. Sa church, libre. Minsan kapag nabili si pastor, may patanghalian pa si pastor. Amen? May patubig pa. Church, free. Water, free. Food, free. Why not go to church? Alam niyo, benefits pa ng church? You will be free from sin. If you apply the Word of God. Apply the Word of God, and you will be free indeed. Amen. Last, no? Dito po tayo magtatapos. Ano yung una po natin? Make Jesus a source of strength. Pray continually. Number 3, read God's Word. Sabi mo sa katabi mo, read God's Word. Read God's Word. Ako naniniwala lahat po sa atin dito may Bible. Kung hindi man po ganito yung Bible ninyo, nasa loob ng cellphone. Yung cellphone mo may Bible. Tama po? At kahit hindi ka nag-church, yung kapitbahay ninyo, hindi rin nag-church, may Bible din. Tama po? Halos lahat ata ng Pilipino may Bible sa bahay. Pero anong purpose ng Bible? Display. Tama ba? Props? Agimat? Ilalagay sa dibdib? Pansangga ng bala? Ano? Kapag may sakit, ipapatong sa ulo yung Bible? Ano pa? Bit-bit lagi yung Bible? Para yung salita ng Diyos ay pumunta sa iyo, palarin ka. Antik-antik ba yung Biblia yan? Kapatid, no? Sabihin mo, ang Biblia binabasa? Sabi mo sa katabi mo, ang Biblia binabasa? This is the very big problem of most Christians today. They don't read their Bible. That is why many Christians today malnourished. Why malnourished? Pag dumating na yung isang malaking pagsubok sa buhay nila, iba. Pag hindi napansin ni pastor, iiyak na. Hindi na mag-a-attend sa church. Most Christian today, malnourished. Why? They don't read their Bible. Wala silang mga pangako ng Diyos na mapanghahawakan kasi hindi nila alam yung Bible. Alam mo, sinabi ng Panginoon kay Joshua, sa Joshua 1:8, napaka-basic ng pinag-aaralan natin, sa totoo lang Napaka-basic nito.
Dinidiliin mo ang salita ng Diyos araw-gabi. Araw-gabi. Sabi mo sa katabi mo, araw-gabi. No? Every morning, every evening, you always read your Bible. Hello? Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi ni Psalms, alam niyo, sabi ni Psalms, ang ganda. Psalms 119 verse 11, I have hidden your words in my heart so that I have might not sin against thee. Itago natin ang salita ng Diyos sa ating puso nang sa gayon hindi tayo magkasala sa Diyos. Amen? We need to read our Bible every day, always. Alam niyo, minsan yan ang ginagamit ng ano eh. No? Pananggalak sa lahat ng uri ng mga karamdaman. Minsan din, pag marami kang mga pagsubok at problema sa buhay, alam mo, magkukot ka lang ng Bible verse. Very effective and very powerful. No! Walang-wala ka. Sabi mo bayarin, kaparating na ang mga bills mo. Kaparating na yung mga bagyo sa buhay mo, ang Meralco, ang Manila Water o Maynilad. Tapos kung meron ka pang inutangan, paparating na yung home credit mo. Sa loob ng isang buwan, ilan na yung mga paparating sa'yo, mga due date mo. Yan. Yung best friend mong si Judith, lagi kang kinakamusta. Buwan-buwan. Every month, no? Judith is knocking at your door. Yung due date mo sa bayarin, kumakatok na. Wala kang pagkain. Wala na kayong bigas. Kapatid, magtiwala ka sa Diyos. God can first. Sabi, for my God shall supply all my needs according to His glorious riches in heaven through Christ Jesus. Alam niyo, hindi naman sa mag-share lang ko ng konti namin patotoo sa Quezon. Dumating kami sa point, wala talaga kami pera pambili ng ulam. Ang bigas namin ay isang saingan na lang. Hindi namin alam kung ano na mangyayari sa mga susunod na araw. Alas 5 ng madaling araw, lagi kami nagpipray po eh. Gising kami 4:30 para mag-prepare. Tapos alas 5, start kami devotion. Araw-araw po yun. Kami mag-asawa, kasama ko yung mga ipag ko. We always pray to the Lord. And after we pray, nagbabasa kami ng Bible. Alam nyo, isang bagay lang na sama-sama namin hiniling sa Panginoon. Panginoon, sabi mo sa iyong mga salita, you will supply our needs. You will sustain us. Kinote namin ang salita ng Diyos sa buhay namin. We declare it in our lives. We claim it. Alam nyo nangyari? God gave us miracle. Why miracle? Pagbukas namin ng pintuan namin, syempre, umaga na eh, lumiwanag na. Oras na sa probinsya ko, di ba? Ang number one hobby ng mga tao doon sa umaga, magwawalis. Tama po, magwawalis ka ng bakuran mo. Dito sa syudad, hindi na uso yan eh. Bibihira na lang yung gumagawa, inaasa na yan sa mga street sweeper, no? Binabayaran ng barangay yung pagwawalis-walis ng mga ano. Sa probinsya, magwawalis ka talaga. Pagbukas ng pintuan ng aking mother-in-law, merong sako sa loob ng gate. No? Sa isip-isip niya, hindi pa ako nagwawalis, may basok na agad. Nasa sako eh. May sako eh. Alam niyo, pagbukas niya ng sako, puno-puno ng gulay. May sitaw, may papaya, may kalabasa, may talong, may patola. Puno-puno yung sako ng gulay. Kaya nung pagkakuha niya nung sabi niya, teka lang, baka mamaya may nakaiwan ito. Sabi ko, kung may nakaiwan niya, bakit nasa loob ng gate natin? Hello, would you imagine that? Pwede may makaiwan doon sa labas ng gate namin, sa tapat, pero nasa loob eh.
Tapos yung gate, nakasarado. Do you believe in miracle? I really believe in miracle. Because many miracles ang dumating sa buhay namin. Why miracle happen? It depends on you. On how you believe in God. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on in your own understanding. Acknowledge Him in all your ways. And He will direct your path. Hello? Always acknowledge the Lord Jesus Christ in your life. He will direct your path. The only thing na kailangan mong gawin, trust in the Lord. Amen? Alam nyo, yung gulay na yon, isang linggo namin pagkain. Pagkatapos ng gulay, alam nyo nangyari? No? Nakaranas ka na. Makiklaim sa Cebuana Lulier, wala kang kakilala. No? Hindi mo kakilala yung nagpadala sa'yo. Pero may pangalan mo. Hello? Yung patutungan ng senior pastor natin, yun ang hindi ko makalimutan si Pastor Ruben Enriquez. Ano yung patutungan niya? Nasa Ayala daw siya, di ba? May dahon. Wala na siyang pamasahe. May dahon na lumilipad. Kita-kita niya, dahon lumilipad. Talagang dahon. Tapos pagdating ng dahon sa harapan niya, ano nangyari? Pera. Ako hindi ko kayo binibiro. Pero subukan din ninyo. Wala namang mawawala sa inyo Ang problema lang, bakit hindi tumatalab sa akin? Ito lang sabi ko sa'yo, kulang ka pa. Kailangan mo pagdagdagan. You must need to do your best. You must need to do your best to be the best. Hindi pwede yun sa Diyos yung okay na yan, pwede na to Lord. Hindi. Hello? You are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Naglilingkod ka sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, tapos sasabihin mo, pwede na? Hindi po pwede yan. Kaya sabi dun sa awit, todo bigay. No? We must need to make our every effort. Sulit-sulitin natin at lubusin natin. Amen? Amen. May problema ka? Quote the Bible. May problema ka? Tuhugin mo, kapatid. Iiyak mo sa Diyos. Panginoon, wala akong pambayad ng kuryente, pero nagtitiwala ko na ikaw ang solusyon. Gagabit ka ng mga tao. Di ba sa Bible, uwak nagdadala ng pagkain sa likod niya? Di ba sa Bible, yung babae na inaagasan, ang tagal na panahon, hindi gumaling-galing. Ginawa na lang laylayan ni Kristo, gumaling. Di ba sa Bible, inborn na bulag, gumaling, nakakita? Di ba sa Bible, demon possessed, pinagaling ng Diyos, pinaraya? Ikaw, ang problema mo? Tuition ng anak mo? Problema mo? Wala kang pambiling bigas? Napakasimple. Tama? Kasi kaya-kaya ng Diyos yan Ang tanong mo kapatid, kilala mo ba kung sino pinaglilingkuran mo? Hello? Kung kilala mo yung Diyos mo pinaglilingkuran, abay kapatid, gising. Hindi ka dapat mabahala. Dapat maging matatag ka. Dapat maging malakas ang iyong loob. Sabi nga dyan basahin ko lang po Ephesians pa rin po tayo. Ephesians chapter 5. No? Uulitin itong basahin. 5 verse 14. At nananantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangbang. Live as wise. Be wise. No?
Be wise. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Verse 17. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Alamin natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, dapat alam mo yan. Hindi pwedeng hindi. Pastor, hindi ko alam kung anong will ng Lord sa buhay ko eh. Kapatid, magbasa ka ng Bible, makikita mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, mag-pray ka, makikita mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi, pastor, ako po ay driver ako ng bus, driver ako ng jeep, driver ako ng tricycle, wala akong time. Kulang ka lang sa disiplina. No. Pastor, kasi ako ay call center agent. Ganito yung oras ko. Pastor, teacher ako eh. Wala akong time magbasa ng Bible, wala akong time mag-pray. Pastor, ang dami mong dahilan. Sabi mo sa katabi mo, tumigil ka. Tumigil ka sa kakadahilan mo. Kasi dahilan lang yan eh. If you discipline yourself, magkakaroon ka ng time. Itong pandemic, ang dami nating time magbasa ng Bible, tama? Baka mamaya kabisado mo dahil 3:16 pa rin. Ang masama, hindi mo pa alam. Kapatid, matuwag na ako sa iyo eh. John 3:16 na lang kabisado mo, pero sana naman kabisado mo English Tagalog. But the big problem, John 3:16 na nga lang ang kabisado mo. Tagalog lang. Utal ka pa. Nakakalimutan mo. Sa huling panahon, ang sandata natin ay ang salita ng Diyos. Kapag hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos, kapatid, mabilis kang mabuwal. Kapag hindi si Kristo ang source ng strength mo, kung yung asawa mo yung pinaghuhugutan mo ng lakas, mabilis ka rin mabuwal. Kung hindi ka mag-pray, hindi ka makonek sa iyong Diyos, mabilis ka rin mabuwal. Baka pagdating ng panahon, yung sinasabi mong inaasam mong langit, langit-langitan lang pala. Alam niyo yung langit-langitan? O ikaw ngayon ay nagkikristiyan-kristyanuhan, saan ka mapupunta? Sa langit-langitan. Yung kunwaring langit lang. Meron ba nun? Di ba yung kunwaring langit, doon din yun? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gising. Hoy, gising! Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi nalaman natin siya. Kasi mabuti siya. Always do our best to be the best, especially in these last days. Always, if you are doing good, galingan mo pa. Huwag kang patitinag. No? Marami sa panahon natin ngayon, gusto nilang gawing tama yung mali. Kailanman hindi pwede maging tama ang mali. Dahil ang tama ay tama. Ang mali, mali. Huwag mong ipilit yung mali na gawing tama. Ang kasalanan ay kasalanan. Walang maliit na kasalanan, wala ding malaking kasalanan. Pag sinabing kasalanan, kasalanan. Ang pagsisinungaling, maliit man, malaki, pagsisinungaling. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, pag sinabing Kristiyano ka, naglilingkod ka sa Diyos, walang kaunting naglilingkod at maraming naglilingkod. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, dapat buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Amen. Yun ang sinabi kanina ng ating kapatid. Buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Serve the Lord. Amen? Happy ka ba, kapatid? May natutunan ka ba, kapatid? Ano natutunan mo?
Number 1, ano natutunan natin? Make a source of strength. Number 2, pray. Number 3, read your Bible. Amen? Kapatid, I challenge you. Subukan mong gawin yan. Kahit isang linggo lang. Kung nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo at nakita mo, iba. Ibang klase itong anong to Ibang klase itong technique na to. Baka maging lifestyle mo na yan. May problema sa bahay, pasok ka sa kwarto. Inaway ka ni misis, inaway ka ni mister, may problema kayo ng anak mo, pasok ka sa kwarto, manalangin ka sa Diyos at magbasa ka ng Bible. Pagkabas mo, anumang uri ng mga problema yan, kapatid. Masasabi mo, praise the Lord, hallelujah. Why? Because God strengthened you. Amen? May problema ka, paparating na yung sinyo ng kuryente, pasok ka sa kwarto ninyo, manalangin ka, magbasa ka ng salita ng Diyos, i-guide ka kung ano dapat gawin. Wala kang trabaho, pasok ka sa kwarto ninyo, tumulong ka sa Diyos, gamitin mo na yung tuhod mo. Yan nga yung sinasabi nila kapag may problema ka, may kaaway ka, tuhurin mo. Hindi naman yung physical na tutuhurin mo talaga. Iluhod mo sa Diyos. Amen. God is good. All the time. Nabilis ako kay Pastor Ariel. Narinig ko yung ganyang kataga. Bibihira na tayo yung mga churches na nagsasabi, God is good. And all the time, good ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Ipakita mo. Kapatid, yung paggawa natin ng kabutihan sa kapwa natin, yan ang magdadala sa kanila sa Diyos. Kahit pangit yung pinapakita ninyo sa'yo, gawan mo ng mabuti. Magtataka sila, bakit ganyan yan? Tatanong nila sa kapitbahay, bakit ganyan yan? Ay, umatin yan doon sa Jesus Christ the Messiah. Kahit niya sampalin ko yan, awayin ko yan, tahimik lang yan. Pag binato ka ng bato, sabi, batuhin mo ng kinapay. Pero tayo mga Kristyano, kapag inaway ka, ipanalangin mo. Kapag may problema ka, ipanalangin mo. Kapag ayaw sa'yo, mahalin mo. Kapag galit sa'yo, mahalin mo. Suklihan natin ang mabuti ang pangit. Amen? Kayo po tayo lahat at tayo nagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, O God. We worship you and we praise your holy name. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. At sa oras na ito ay patuloy tayo magpasakop sa kanyang presensya. At sa oras na ito, i-admit natin sa ating buhay. Panginoon, kailangan kita. Salamat, Panginoon, sa iyong mga aral. Tunay na ikaw ang dapat naming saligan ng aming kalakasan. Ikaw ang aming maging inspirasyon. Salamat po dahil tinuturuan mo kami na dapat kami ay nananalangin. Dapat kami ay nagbabasa ng Biblia sapagkat ang panahon ay papasama ng papasama. Ang iyong mga salita ang magsisilbing gabay namin. Salamat po, Panginoon. Kaya sa oras na ito, abutin mo ng iyong mapagpalang kamay ang iyong mga anak na narito. Panginoon, iba't ibang uri ng pagsubok ang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Mayroon may problema sa pamilya, may problema sa anak, may problema sa pinansyal na pangangailangan, may sakit, may karamdaman. Sa oras na ito, Panginoon, humihiling kami ng himala sa buhay ng aming mga kapatid na narito. Panginoon, maraming salamat po. Sapagkat alam namin sa aming sarili at sa aming buhay na wala kaming magagawa kung wala ka po sa amin. We want to acknowledge you, Lord, always in our life, and we want to trust in you. Lord, help us. Help our nation, O God. Patuloy mo kami, Panginoon, pagpalangin. Sa oras na ito, Ama, maging ang mga tao na kakapakilig ngayon ng aming life, ng aming
video, O Diyos. Ikaw patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila sa kanilang mga tahanan, O Diyos. At kami ay patuloy na magiging malakas, matatag sa lahat ng pagsubok na darating sa aming buhay dahil Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming sandigan, Ikaw ang patuloy na magbibigay sa amin ng kagalingan, Ikaw ang magiging solusyon sa lahat ng aming mga problema at pagsubok na pinagdaraanan. Salamat po, Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aking mga kapatiran na narito at maging sa mga nakakapakinig ng live na ito. Lord, sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo sila, abutin mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay, i-bless mo sila sa kanilang mga kabuhayan. Lord, i-bless mo sila. I declare blessing after blessing. I declare miracle after miracle. I declare healing after healing. In the mighty name of Jesus, O God. Ikaw ang mahayag at may taas sa aming buhay. Maraming salamat po sa oras na ito. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all forever and ever. And everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagkakalaman natin ang Diyos. Ikaw natin, Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw ang malulhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So God be the glory po and God bless you all. Yan, so praise the Lord. Uli natin nawitan ng ating Panginoon bago po tayo tumako sa pangulit na nila. Oh, we worship your name, O God. We glorify your name, O God. Awitan mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos. Dakilain mo ang Diyos sa buhay mo. Sapagkat siya'y mabuti, dakila, at mapagmahal. I just came to praise the Lord. Itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. I just came to praise the Lord. Oh, we worship you. I just came to praise the Lord. Come on,
bago dito. I just came to praise the Lord. Nakadako sa maraming church, pero hindi pa nila natanggap ang ating Panginoong Diyos. I just came to praise the Lord. Hindi mo kayo babanggitin na sa isang ulit, nais kong itaas nyo ang iyong kamay sa Panginoon. At sumunod kayo sa aking panalangin ito. Panginoon, salamat po sa araw na ito na nagpakilala ka sa aking pong buhay. Panginoon, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Noon, hanggang ngayon, Panginoon, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ang aking buhay. At tinatanggap ko po kayo bilang Diyos ng pagligtas ng aking pong buhay. Panginoon, itala niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po aming Ama sa umagang ito. Salamat Lord sa buhay ni Pastor Jan, aming Ama. Sa mga mensahe, Panginoon, na gumising sa aming pong buhay, Panginoon. Gumising sa aming mga natutulog na espiritual na pong buhay, aming Ama. Kaya mo, Panginoon, na ito'y patuloy na umalam, patuloy na lumakas, Panginoon, hanggang sa iyong muling magparito, aming Ama. Lord, salamat po, aming Ama, sa umagang ito, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na gagawin mo sa buhay po namin, aming Ama. Panginoon, sa umagang ito, bibisin mo po kami ng iyong pagmamahal, bibisin mo po kami ng iyong presensya, aming Ama, at lalabas po kami, Panginoon, sa banal mong templo ito, Panginoon, na puno ng saya, galak ang buhay po namin, aming Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po yung samot pinilit po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. May maupo po tayong lahat. May konti pong salo-salo. Ayan, so kung maaari po, siguro ipalibot na lang po natin yung ating mga upuan, palibot po. Para yung pagkain po natin, dyan po sa gitna.